Mga kaibigan, mga kapatid, mga kapanalig, mga masigasig na sumusubaybay sa pagninilay na ito, mapagpalang araw ng Sabado sa inyong lahat. Nobyembre 4 na tayo, 2023. Sa araw na ito ay ginugunita natin ang kapistahan ni San Charles Borromeo. Ito yung patron ng ating diocese, ng ating cathedral dito sa Diocese of San Carlos. Si San Carlos Borromeo. Siya ay isang obispo at mayroong panindigan sa kanyang buhay sa pamamagitan ng pagpapahayag ng buong tapat sa Ebanghelyo, sa pamamagitan ng pagtulong sa mga mahihirap, sa pamamagitan ng pagpapadama ng pagmamahal ng Diyos sa bawat isa, lalong-lalo na sa mga nangangailangan. Pagdasal natin na sa araw na ito ay ipanalangin tayo ni San Carlos Borromeo. Happy Fiesta sa lahat ng mga kaparian dito sa Diocese ng San Carlos. Maraming salamat sa inyong lahat sa inyong patuloy na pagsusubaybay, pakikinig. Maraming salamat sa inyong pakikiisa sa vlog na ito. Kayo rin ay naging instrumento upang maipaabot at maipahayag ang pagninilay na ito sa inyong mga kaibigan, mga kakilala sa pamamagitan ng pag-share. Tuloy-tuloy lang tayo sa ating pagninilay. Ang aking dalangin palagi na maging mabunga ang inyong mga pagninilay araw-araw. Maraming salamat. Sa Sabadong ito, sa araw na ito, ang ating pagninilay ay babahagi sa atin ni San Lucas, Kapitulo 14, versikulo 1, 7 hanggang 11. Dito napapansin natin na si Jesus ay nakikain na naman kasama ang mga Pariseyo. At habang kumakain sila, sinabi ni Jesus ang isang kwento, isang pagsasalaysay ng pagsasabuhay ng pananampalataya ng may kababaang loob. Ginamit niya ang talinghaga sa paraan na kung saan gusto niyang maunawaan ito ng mga nakikinig. Sabi niya, may mga tao na inimbita. At doon sa pag-iimbita, siyempre yung mga bisita papasok sa lugar na kung saan maraming mga tao na nagkatipon-tipon. Ang ginawa ay umupo siya doon sa upuan ng mga kilalang panauhin. At bigla na lang may lumapit at pinaalis siya at sinabihan na dito ka umupo sa huli dahil ang mga upuan na yan ay nakalaan na sa iba. Lalong-lalo na sa mga kilalang panauhin. At sinabi niya naman na may mga tao naman na pagdating, hindi sila umuupo sa harapan, kundi umuupo sila sa huli. At napakaganda na kung mapansin ito ng nag-imbita at magugulat sila, pupuntahan yung umupo sa hulihan at sasabihan na dito ka umupo sa harap dahil inilaan itong upuan para sa iyo. At sinabi niya na saan ang mas maganda na pangyayari, yung una o yung pangalawa. Mga kapatid, bilang tao, din natin maiwasan na mayroon tayong mga pride, no? Mayroon tayong pag-uugali na mapagmataas. Siguro posible dahil sa impluwensya natin, posible sa ating kaalaman sa estado at sa katayuan sa buhay. Naging bahagi ito ng pagkakilanlan natin. Pero gustong iparating ni Jesus sa ating Ebanghelyo na ano man ang ating estado, ano man ang ating katayuan, ano man ang ating narating, taas ng ating edukasyon, ay manatili tayong magkaroon ng kababaang loob. Huwag tayong magpakita ng pag-uugali na parang kakaiba sa lahat. Pagkos buong kababaang loob na ipadama natin na kung ano man ang ating narating, hindi tayo nagbago. Patuloy pa rin yung ating pagpapakita ng kagandahang pag-uugali sa nakakarami. Minsan malungkot isipin na may mga iilan tayong mga kapatid na minsan nakapagtapos lang ng pag-aaral, nakapagtrabaho lang,
medyo umangat lang sa buhay, hindi na sila nakakilala ng dati nilang mga kaibigan. Hindi na sila nakakilala ng kanilang mga kapitbahay, bato-bato sa langit. Ito yung katotohanan na minsan makikita natin sa iilan. Sana ano man ang ating marating sa buhay, ano man ang ating katayuan, ano man ang ating estado, hindi sana ito maging dahilan upang maipalayo natin ang ating sarili sa ating mga kaibigan, sa ating pamilya, sa nakakarami, sa ating kapitbahay. Manatili tayong mababa, manatili tayong mapakumbaba, at manatili tayong tapat. Dahil dito, mas magkaroon tayo ng kagalakan sa buhay kung maganda ang ating relasyon, pakikitungo sa iba. Ang kayamanan, ang estado, ang taas ng edukasyon ay hindi makapagbigay ng sulit na kaligayahan sa bawat isa. Bagkus, ang magandang pakikitungo ay siyang magbigay ng tunay na kakaligayahan sa ating buhay. Amen? Kaya magsikap tayo na manatiling mapakumbaba upang sa gayon ay maipahayag natin ng buong katapatan ang paghahari ng Diyos sa pamagitan ng ating mga kilos. Patnubayan nawa tayo ng Panginoon. Sa ating panalangin, Panginoong Hesus, turuan mo kaming magkaroon ng kababaang loob. Buksan mo ang aming puso at isipan upang sa gayon ay makapaglingkod kami ng tapat sa iyong paghahari. Makiisa kami palagi sa iyong misyon na may padama ang iyong pagmamahal. Amen.